Well, ano po ang sitwasyon ngayon sa palasyo ngayong araw bago ang isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo? Wala, naghahanda para sa rally nila. Pero totoo, pero, It's normal. pero totoo pong on lockdown ngayon ng Malacanang at mas pinahigpit pa ang seguridad. Kung seguridad, muli, Gerge, no? Normal yan kasi magkakaroon ng rally. At tatandaan natin yung nangyari September 21, ang daming mga team-itim na mga miyembro na gustong maghasik ng kalagiman. So, hindi pwedeng hindi maghanda ang gobyerno para dyan. Nasaan po si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, Undersecretary? Sa ngayon, nandyan lamang sa vicinity na Malacanang. Okay, pero totoo po bang nakikipagpulong siya sa ilang consultants para pag-usapan yung mga susunod na hakbang matapos yung mga naging revelasyon ni dating Congressman Zaldico? Hindi naman. Hindi nga po nababahala ang Pangulo sa mga sinasabi ni Zaldico. Sinabi nga niya po, di ba, he will not dignify himself regarding dito sa mga sinabi ni Zaldico. Kasi kitang-kita naman po lahat ng sinabi niya po ay basura. Walang katotohanan. Ang daming mga inconsistencies, pati yung sinasabi niya mga maleta. Undersecretary, I hope na pakinggan or napanood niyo po yung report ng aming correspondent na si Joash Malimban. At sinasabi nga po doon sa 2025 budget, may 5.4 billion insertion na hindi pa ma-identify ngayon. Kung para saan ito. Nakita niyo na po ba ito and can you share something? Or would you like to... Hindi pa po, wala pa po akong nakita na ganyan. Ang alam ko po na nagdagdagang budget para sa ASEAN Summit for next year. Pero kung ito sinasabi yung 5.4 insertion, wala pa po tayo nakikita. Okay, but will you look for it? Titingnan niyo po ba ito para maipaliwanag kung saan napunta or saan mapupunta? Bigyan niyo po muna ako ng kopya ng report ninyo para po makita natin. Okay, ito naman pong si Congressman Toby Tiangco, may naikwento po siya sa isang pahayag o isang interview sa kanya tungkol sa isang meeting noong November 24, 2024 sa Bahay Pangulo. Kinastigo daw ng Pangulo sina former Congressman Zaldico at dating Speaker Romualdez tungkol sa korupsyon at saka yung mga proyekto ng executive branch na tinanggal ng hindi nila nalalaman. Can you confirm this or ano po yung reaksyon nyo dito sa... Ano po yung tinanggal? Ulit po, ano po yung tinanggal? Mga proyekto daw po ng executive branch na tinanggal sa GAA o doon sa proposed budget po. What is your reaction? Sa ngayon, Gerge, ipagpaumanhin, hindi pa po tayo parte ng palasyo ng mga panahon na yan. At hindi ko mako-confirm kung totoo yung meeting na yan. So, tingnan po natin. At pag may pagkakataon po, tatanungin po natin ang Pangulo patungkol dyan. Okay, but can you tell us, ano po ang ginawa ng Pangulo nitong huling 30 oras? Last 30 hours since the bombshell mga statements nitong si former congressman ko? Kagabi po, nagkaroon ng event para po pasinayaan po yung chairmanship po, yung chairship po ng ASEAN. Ginawa ito po sa Intramuros. At kanina lamang po ay mayroon po siyang dinalaw. Tignan ko lang po ang schedule ng Pangulo. Mayroon siyang pununtahan, mayroon po siyang dinalaw na mga na biktima po ng bagyo. Okay. Opo, ayun po. Kanina umaga po yan. Nakipag-meet po ba siya sa mga cabinet members, sa ilang matataas na opisyal ng military within the day or kung kagabi man, kahapon? Wala po. Sa akin pong schedule ng Pangulo, hindi po siya nakalagay. So hindi ko po masasabi kung meron o wala. May mga umuugong din po ma'am na cabinet shake-up. Have you heard about this? Or meron po bang usap-usapan ngayon sa palasyo? Wala po cabinet shake-up. Okay. And how about itong pinag-uusapang pag-alis ng suporta ng ilang matataas na opisyal ng military kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung sino po nagsasabi niya, patunayan na naman po niya. Wala po tayong masasabing ganyan. Of course, ang pamunuan po ng kasundaluhan ng ating PNP ay buong-buo po ang pagtitiwala sa ating Pangulo. You are confident that the President has the support of the military and the police? Sino po ba kasi yung kinakabahan? Ngayon po kasi, puno po ang Pangulo ng trabaho. Kahit kagabi po, sabi ko nga po, umattend pa po siya ng event para sa ASEAN chairship. At pinasinayaan po yung logo po, saka yung official stamp ng ASEAN. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po sa Pangulo ang pagtatrabaho. At nakikita naman po siguro ng mga kasundaluhan natin, ng mga military, mga uniformed personnel at officials, kung sino ba talaga nagtatrabaho at sino lang po yung naninira.
Mas gugustuhin po ba nila na ibagsak ang gobyerno at ipalit ang mga taong may bahid ng korupsyon? Yung mga hindi makapag-explain tungkol sa kanilang mga confidential funds? Ganun ba po ang nais nila? Parang hindi naman po siguro ganyan mga uniform personnel at officials natin. Meron naman po silang utak at isip na ginagamit. Are you confident, ma'am, that the President will finish his term by 2028? Sino naman po hindi magiging confident kung ganyan naman po kasi pag ang Pangulo natin? Kaya nga ang tanong ko sa inyo at sa lahat, sino bang pipiliin nyo? Yung nagtatrabaho o yung nagbabakasyon lang? Can you talk more? Ano pong masasabi nyo sa timing nitong paglabas ng statement ni Zaldico, ng rally ng ANC, paglabas ng mga balita ng withdrawal of support ng military? What can you say about this? Definitely, may mga taong gusto magpabagsak sa Pangulo. May mga taong gustong paalisin siya sa pwesto. At alam naman natin kung sino yan. Sino po, Tingnan ma'am? niyo po yung pattern. Tingnan niyo yung pattern ng paggagawa ng kwento. Hindi ba parang puro mukhang AI? Although hindi ko masasabi kung AI yan. Pero makikita niyo kung gaano yung mga kasinungalingan. Makikita niyo sa timeline. Doon pa lang sa sinasabi sa maleta, may nakita tayo na post kung anong date ito. Lumalabas 2024. Pero ang pinag-uusapan nila dito ay 2025 budget. So saan sila kukuha ng pera? Di umano, kung manggagaling sa 2025 budget, bakit na-deliver na? Hindi po yan na lumabas na kanina nakapost. Ang nakita po natin ay 2024. Sino po yung tinutukoy nyo, ma'am, na nasa likod nito? Wala akong masasabi, pero kung meron kayo naiisip kung sinong gusto magpabagsak sa Pangulo at sinong gusto mawala ang Pangulo sa pwesto, malamang sila lahat. Okay, you have a message to Zaldico kasi hanggang ngayon hindi naman siya humaharap, naglalabas siya ng statement, may second tranche pa siya ng statement na lumabas at baka May meron part 3 pang pa. iba. O may part 3, alam niyo na po kung na may part 3 pala, Nakita Undersecretary. natin, parang teleserye, parang dati, ganyan yung mga gawa ng mga ibang mga obstructionist. Alam mo, kung totoo makabayan kayo, ibaksak nyo na lahat yung mga statements nyo. Diba? Kasi para mapasinungalingan namin na lahat, inuunti-unti nyo for what? For the rally? This coming Sunday? So, sino nag-isip nito para pabaksakin ng Pangulo? Wag naman ganyan kasi po, sana wag ganyan dahil, iisa lang naman ang bansa natin eh. Unless talaga napaka self-centered, puro self-interest ang iniisip ninyo at hindi bayan, ay ganyan talaga ang iisipin ninyo. Your message to Zaldico, Undersecretary. Mas magandang patunayan niya po ang katotohanan ng sinasabi niya dito sa Pilipinas. Kasi para ma-cross-examine siya ng maayos. Kasi hanggat niya lang ang sinasabi niya, mananatili yung mga questions sa utak ng mga kababayan nating Pilipino pero hindi niya masasagot. Ang daming inconsistencies ng kanyang mga sinasabi. Ang daming hindi tugma-tugma. So yung palang kahapon po ay sa ating briefing ay nasabi natin ang ilan sa mga sinabi niya na walang katotohanan. Ngayon ngayon pong inimplicate ng Pangulo, will the government use its full arm to look for him? Hanapin kung nasaan siya ngayon at kung sakali at makasuhan ay madali siyang mahahanap at maaaresto. Hahanapin po siya ng gobyerno bagka po legal na po ang pamamaraan. Kahit po siya naninira sa Pangulo at yung mga kaalyado niya na tinatawag na ngayon siyang hero, ay hindi naman po magiging negatibo ang Pangulo sa kanila para sila ay benggahan. Maging bengatibo ang Pangulo. Hindi ganyan ang Pangulo. Hindi po yung katulad ng mga nakaraang administrasyon na bengatibo. Ang Pangulo po, kung meron man kayong nagawa na hindi tama sa batas, ang gagawin po na proseso ay dapat na aayon pa rin sa batas. Hindi po parang EJK Tokhang style. Anong bengatibo, ma'am, ang nabanggit niyong term? Yes. Hindi siya bengatibo. Hindi siya vengeful. Hindi siya, kung baga, kung nasabihan siya ng hindi maganda, bigla na lang siyang, tanggalin ang franchise niyan, tanggalin yan, hindi yan pwede sa MPC. Hindi naman gano'n ang Pangulong Marcos Jr. Sino po ba ang tinutukoy niyong vengeful? Sino po ba kayo sa tingin po ninyo? Ang nagpatanggal ng mga prangkisa, ng mga tipong mga kritiko sa kanya? Alam niyo na po yun. Alright, sige po. Maraming salamat, Undersecretary Claire Castro, for joining us tonight. Maraming salamat, George.